2018 Yamaha Y2X 125. 2018 model itong aking YTX. Pero nakuha ko siya or nabili ko siya brand new sa kasa noong 2019, March 2019. If I'm not mistaken, March 19 or March 9, 2019 to be exact. So, ito na ngayon yung aking YTX. 5 years old na siya ngayon. Ayan, 5 years old itong YTX ko. Pero, ang kanyang auto reading is only 16,501 kilometers. So, ayan. Just to review it, ano ba yung mga naging sira o yung mga napalitan ko na? Actually, doon muna tayo sa naging yung mga pasira na or naging sira. Actually, ito. Although hindi ko pa napapalitan, ayan, kung makikita nyo yung mga cables, may mga bitak-bitak na. Ayan. Ayan, dito may ano na rin yan. And then, so yung cable ng brake, cable ng accelerator, cable ng accelerator and cable ng clutch. Ayan, So, ito, mga palitin na, mga cables. 5 years. Although, since working good pa naman, so, kaya hindi ko muna pinapalitan. For me, okay pa yan. And then, ano pa ba? Ito pala, talagang pinalitan ko na yung mga gulong at saka rim. Ayan, gulong at saka rim ko. Ito, pinalitan ko kaagad to nung after a year. After a year, nagpalit ako ng gulong. Kasi hindi ako kontento dun sa stock ng mga gulong nito eh. Unang-una, para sa akin madulas siya. And then pangalawa, ito kasing YTX natin sumasalubong o sumasalo ng hangin. So pagka malakas ang hangin, ang hirap ng balanse. Hindi siya stable i-drive. And then ganun din pag kami nakasalubong ka malalaking sasakyan, mga bus, mga truck, ganyan, hinahampas siya at umaano na medyo nasisira ang balanse. So yun yung isang nagpalit ako ng gulong before. Pero hindi muna yung rim, gulong lang muna ang pinalitan ko. Nagpalit ako ng, yung front ko noon is only 90/80, rim 17. Tapos yung likod ko, ginawa kong 110/80, rim 17. So, ayun, nagtagal din for how many months. And then, nangyari na meron ako nakita in marketplace na nagtitinda ng pinagpalitan niya ring gulong or napagsawaan niya yata. Or parang basta tipong linagay niya sa motor niya rin na Honda Supremo. Tapos hindi ko alam kung pina-heads out niya yung motor dahil nasira daw yung makina. Dahil ginawa niyang in-open pipe na walang canister, yung tubo lang. So yun, nasira yung motor hanggang pina-heads out nila. Ayun, binenta tong gulong. Nabarat ko lang siya ng 800. So natawaran ko ng 800. So ito na yung gulong niya ngayon. Ayan, 180/17 sa harap. And then sa likod is, ayan, 120/70
rim 17. So ganun, naka-stock ano ako, naka-stock rims ako noon. And then napansin ko na parang mas maganda yata kung medyo mas malaki yung harap na yung likod na rim. So ang stock kasi nitong ating YTX is 185 rim 17. So may nahanap naman akong pinagpalitan ng XR150L, which is 215 rim 17. So yun, nabili ko siya ng 500. And then yun ang sinalpak ko sa likod. So umokay siya kasi mas malaki yung, mas malapad na yung gulong ko sa likod, mas malapad pa rin ng konti yung rim. So gumanda yung stability nitong motor. And then ang nangyari, medyo kinulangan pa ako. So ganun yata kasi talaga pagka may motor ka eh. Kaya tama lang din yung mga katulad natin ng mga YTX ang piniling motor dahil yung base bike natin is mura lang. So yung kumbaga yung difference base base sa mga sa mga ibang katulad na nakapantra, tayo yung isa sa pinakamura eh. So yung namura natin, pwede nating, or yung natipid natin, pwede nating gamitin for setup. So ayun, until such time na nakapag-ipon ulit ako, kaya nagpalit na rin ako ng rims. Ayan, naka-alloy rims na ako, SPD. Makikita nyo, SPD yan, both. And then ang size niya, itong harapan ko is 215. So kumbaga ang size nito katulad nung ipinalit ko nun sa likod ko na pang XR, 215 by 17. And then itong likod ko, ayan ngayon, 300 or 3.00 by 17. So ito na yung naging setup niyan. Ayan, so kung makikita nyo, yan na yung kanya. Parang hindi na siya mukhang ordinary bike or ordinary na Pantra. And then ayun, so nung ang most likely ang nagiging problem lang natin dito sa YTX is yung ating carb. Tsaga-tsaga lang na paunti-unti, pinag-aaralan ko rin yung pagtotono, kasi kung mapapansin nyo yung carb natin is ayan iba siya hindi siya piston type. Tapos meron pa siyang TPS o yung throttle positioning system. Yan yung dahilan kung bakit napakatipid nitong ating motor. FYI lang din, itong YTX ko, on the average kaya niya ng ng 50 kilometers per liter. Basta't hindi siya bababa ng 47 kilometers per liter city driving. Ayun. So very much contented ako doon sa performance nito when it comes to efficiency ng gasolina. And then yun nga pala, isa pa, kung mapapansin nyo, ito na palang isang tinanggal ko na yung choke lever, kasi yan pa yung isang naging downside nitong ating YTX. Tinanggal ko yung choke lever, dinisable ko yung choke, but then nagagamit ko pa yung choke kasi ayan lang ginawan ko siya na yung cable is may iniwan pa rin ako para in case of emergency na kailangan mo mag-choke, magagamit mo pa rin, hahatakin mo lang to. So ayun, yan yung mga changes na ginawa ko dito. So far 15 years, pristine pa rin tong performance niya. Very good pa rin. Comparing dun sa nung brand new to, wala pa rin akong mapansin na
wala akong napapansin na parang humina siya kanyo. By the way pala, pagka naka-experience kayo ng ganun, it's either kung meron kayo magaling na mekaniko na nakakaintindi dito sa YTX, pwede nyo paayos dun, or meron din ako mga vlogs dito na regarding sa kung paano alagaan tong ating YTX. Baka makatulong yun. Tignan nyo na lang yung mga ibang videos ko, kung paano alagaan yung YTX o itong ating YTX, kung paano alagaan, kung paano yung mga konting adjustments, kung paano paano natin ma-maintain yung magandang performance. Ayun, follow nyo lang tong subscribe kayo dito sa aking channel. And then, ayun, nandun din kung ano yung mga accessories na mga linagay ko. Tulad nito, may mga nagsasabi na pinapasok daw ng tubig ang ating tangke. So, ito ang naisipan ko. Although, hindi ako ganun kakumbinse. At saka, so far naman, sa observation ko, hindi pinapasok ng tubig tong tangke ng aking motor. But then, ito naisipan ko lang din, linagyan ko nito. Gas tank cover to ng NMAX dual purpose na. Yun nga, yung sinasabi na napapasukan daw ng tubig. Although hindi napapasukan to sa akin, but then pampaporma na rin. Yun ang isang purpose ko. Ayan, mas magandang tingnan, di ba? And then, isa pa tong upuan. Yan. Medyo tinabasan ko tong aking upuan. Kaya kung makikita nyo, ayan, although naka-stock pa rin ako ng seat cover, stock pa rin to. Pero medyo may tabas na tong aking upuan, tinabasan ko na. May vlogs ako nito actually, dalawa yung naging vlog ko dito. Yung isa, yung unang vlog ko is tinabasan ko siya, tapos DIY na tabas. Silang kasi ang ginagawa ko talaga. And then sumobra yung pagkakatabas ko, naging masakit sa puwet para sa akin. So, ayun. Buti na lang yung pagkakatabas ko is buo pa rin yung aking naitabas. So, naibalik ko, dinikit ko yon. May vlog din ako nun. Meron din dito sa akin channel na kung saan binalik ko yung konti and then tinabas ko ulit ng konti. So, ayan, medyo kumapal siya kahit pa paano. And then, so far, kontento na ako sa kinalabasan. Hindi masakit sa puwet. Medyo bumaba yung sitting position. And mas pumorma yung aking YTX. So, ayun. Stock pa rin ang aking chains. Yung roller chain ko, yung kadena and sprockets ko, stock pa rin to. 1445. Nga pala, ito medyo malaking issue din to Marami kasi nagsasabing ma-vibrate daw. Tapos kulang daw sa speed pagka naka-stop. Well, sa akin ma-vibrate. Kung ma-vibrate, hindi ko na maramdam Kasi siguro maybe isang reason dun kaya hindi ko ramdam is galing kasi ako sa TMX. Yung TMX na yung 155, ganun na model. The TMX 155 yung Japan version. Although yung dati kong motor is 125 lang, TMX 125. Pero yung katulad ng 155 ang itsura, given na mas ma-vibrate yun. Dahil andar pa lang, napakarami ng masyado ng manginig. So, ayun, ito nga. Sa akin, hindi naman ganun ka-vibrate sa akin tong stock na sprockets natin. And then, sa bilis, sa akin okay lang Kasi, considering na ito, napakalaki na ng rims ko, malalapad ang rims ko, malalaki ang gulong ko. Pero, kung sasabihin mo sa takbo, umaabot pa rin ako ng 100 kung gugustuhin Although hindi ko madalas gawin yon. Kumbaga kung gusto ko lang paabutin ng 100, kaya pa naman. Huwag mo lang i-expect na yung ganun kabilis mo makukuha yung arangkada na yon. Kasi unang-una, ang YTX is not for racing. Pang chill ride lang to. Kumbaga pang takbong pogi lang.
Easy rider, kumbaga. Ayun. Kaya para sa akin, okay na to. Ngayon, yung gustong yung mga gusto mag-upgrade ng kanilang sprocket combination, siguro pwede ang 1545 or 1442. Yun yung may sasuggest kong pinakamaganda na. Maybe pagka nagpalit na rin ako nitong aking set ng sprocket at saka roller chain, baka ganun ang gagawin ko. It's either 1545 or 1442. Kasi ang magiging ratio nun is 3.0. So, pwede na yun, maayos na yun para sa akin, mabilis na rin yun. At saka at the same time, may hatak pa rin. Hindi ka pa rin mabibitin sa akyatan. And also, nagre-remain akong single motorcycle lang to, hindi ko to sasabitan ng sidecar. So, going back, ito pa, ang isang improvements na ginawa ko. Ito, naglagay ako ng, although ordinary lang siya na, na top box. Ayan, sinalpak ko. And then, para medyo retro look, meron akong leather na maliit na bag. Ayan, linagay ko. Tapos, yan, nagpalit na rin ako ng aking side mirrors kasi may kaibigan akong, kumpare ko na naka-NMAX, nagpalit siya ng side mirror niya, tapos natambak na lang itong side mirror ng NMAX. So, ayun. Inarbor ko, bumagay naman. So, shout out nga pala kay Paren Benjo. And then, eto, windshield. Yan. Dito ako proud sa windshield na to kasi pang big bike yan eh. Actually, windshield to ng CB400, Honda CB400 Super 4. Yun ang isang pinapangarap kong motor, big bike yun na napakaangas. Pero unluckily, wala akong perang ganong kalaki para makabili nun. Kaya dinaan ko na lang sa windshield. Kaya kung titignan mo, parang may pagka CB look lang din tong itong aking motor. So, ayan. And then, ano pa bang mga binago ko dito? Before, naglagay ako ng cellphone holder. But then, tinanggal ko na rin. Kasi, nakabili ako ng pocket cam, which is yung Supremo pocket cam. May vlog din ako dito sa channel ko na to, pwede nyo makita regarding that. Tapos ginawa ko, nag-DIY ako ng holder ng aking pocket cam. Sa sports cam pwede na rin ikabit to. So ayan, ito na itsura ngayon ng aking YTX after 5 years. And then performance wise, napakaganda pa rin. Wala akong masasabi. The best pa rin siya. Basta lang, huwag nyong kakalikutin kung hindi kayo sigurado sa gagalawin nyo. At saka huwag nyong kakalikutin kung sa tingin nyo wala namang sira. So, ayun. Eto, share ko lang din. Sa tamang pag-iingat lang din kasi talaga para magtagal ang ating motor. So, ayan. Maybe after some time, mga cables lang ang papalitan ko muna dito dahil syempre kasama yun sa ating naka-schedule na na maintenance. And then, yun nga pala, nagpalit na rin pala ako ng air filter nito. Kasi sobrang dumi na ng air filter. Yun nga pala, ang isa sa pagka yung reklamo nyo na bakit namamatay ang makina pagka naka-idle or bakit parang lunod or sakal. So, isa yun sa mga reasons. So, ayun. Sana nakapag-share na naman ako ng maganda para sa ating YTX. At maraming salamat sa mga nanonood hanggang dito sa huling part na to. Subscribe lang po kayo para sama-sama tayong magkaroon ng kaalaman para sa pag-aalaga nito ating YTX. Maraming salamat.